Inireklamo ng perjury at cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes ang 18 nagpakilalang dating sundalo na nagdawit sa kanya sa pagtanggap ng flood control kickbacks. Nanindigan naman ang mga dating sundalo sa kanilang isiniwalat. May report si Von Aquino. Minamaliit, ginigipit at pinagdududahan. Ganito raw ang ginagawa sa mga nagpakilalang ex-Marines at dati umanong security ni Zaldico. Sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Wala silang tinukoy na tao o grupo sa likod ng anilay panggigipit. Pero tanong nila, bakit hindi iniimbestigahan ang isiniwalat nilang male-maletang pera na kanila raw inihatid sa ilang politiko, personalidad at opisyal kabilang si Pangulong Marcos? 5 maliit na po yung na dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Yung ano po, may lake po. Ilan po yung ano. May ano, boss? Yung may lake. Ganito rin ang sentimiento ni Vice President Sara Duterte. Tila wala raw interes o agarang hakbang ang administrasyon na siyasatin ng katotohanan. Tahimik rin daw ang mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag. At wala raw i-make ang mga religious leader na naninindigan daw sa moralidad, transparency at accountability. Una nang tinawag ng Malacanang na lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Iniimbestigahan na ng NBI ang kredibilidad ng kanilang kwento at akusasyon. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na criminal case. We're validating first the identities, but not all of them are Marines or not all of them are in the active service, and many of them were dishonorably discharged. Na marami ron, discharged, and there's many of them even have had murder cases. Ang dapat daw mangyari, magsumite ng kanya-kanyang affidavit ang 18 dating sundalo. We already sent them, Baligot a word to produce the 18 affidavits. Dapat yan, individual affidavits yan. An affidavit is supposed to be based on personal knowledge. Kasama raw sa iniimbestigahan ng mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ang mga dating sundalo. Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa label po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa press conference kanina, suportado ni na dating Congressman Mike Defensor at retired General Hermogenes Esperon ang mga sundalo. Ang isa pang idinawit na si dating Senador Antonio Trillanes IV nagsampa ng cyber libel at incriminating an innocent person laban kay Attorney Levito Baligod pati na kay Defensor. Gayon din ang broadcaster na si Jay Sonza, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at vlogger na si Cathy Binag dahil anya sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya. Naghain din ng reklamong perjury laban sa 18 dating Marines. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay Zaldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Paglilinaw ni Trillanes, ang ICC ang gumagastos sa operations nila rito sa Pilipinas at itinagi na rin umano nila na tumanggap sila ng pera mula sa mga Pilipino. Pero pinaninindigan ng isa sa mga nagpakilalang dating sundalo ang kanilang pahayag. Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay iini boss na si Mark Tiksay. Ba't alam niyo pong pera? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Doon po sa Antipolo. Sagot naman ni Defensor. Bakit naman sila yung gigipitin? Ba't kami yung iipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam dun sa affidavit eh. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila.
Sa kanyang social media post, sinabi ni Badoy na na-expose na si Trillanes bilang isa sa mga tumanggap ng maletang may pera para gawin umano ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya't may pivotal role aniya si Trillanes sa pagkasira ng ating bansa. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang nabanggit sa reklamo. Hindi kompleto kanina ang lahat ng 18 ex-Marines. Ang iba daw, tinitiyak na safe ang pamilya nila. Biglaan ding tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.